morning mga kaaro. November 1, 2024. Mga kaaro, ito po yung isang buhay magsasaka. Integrated farming. Yan, ika nga. Against the light. Yan. So, isang simpleng bagay upang ang tao o ang magsasaka ay mabuhay. Yan. So ito po, gabi, isda. Isda't gabi. Ito po ang gagawin natin technology. Mga kaaro. Sa ngayon, kailangan po nating i-control ang tubig kasi pinapapak ng mga kuhol ang ating gabi. So ito po ang magkukontrol ng ating tubig. Yan. At kung sakali man na tumaas ang tubig ay hindi lalayo o makalalayo ang ating mga isda. Yan, tilapia po mga kaaro ang ating pong pakakawalan dito. So ngayon, ito naman, yan, ito grower, yan, mga grower, nakatago sila. Ito naman po ang gagawin nating mga breeder para ang ating integrated farming ay continuous po. Ito ay sinasabing continuous process, continuing process ng ating integrated farming. Yan. So mayroon tayong gabi at mayroon tayong isda. So pakakawalan po muna natin yung ating mga breeder na kaaro. Ito, maglalagay po tayo ng harang. Yan. So So mayroon na po tayong harang mga kaaro. Para yung mga breeder po natin dito ay hindi makakatawid dito kasi dito naman po yung gagawin nating mga grower. Yan. So good luck sa mga grower na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan. Pakakawalan na natin sila dyan. Ito yung ating mga breeder. Yan. Okay. So, at malaya na sila maglangoy-langoy dyan. Ang ating pong namang tubig, meron naman po tayong solar na yan ang magiging source ng tubig dito para hindi sila mawalan. Uy. Dito sila tayong go 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 na. So sila, kung dumating ang panahon na sila ay manganak,
ito naman may mga maliliit na butas. Sigurado na yung mga anak ay pwedeng lumusot o kaya balang araw ay baka kailangan malakihan pa yan. Sa ngayon, temporary. Yan. Dito naman, pakawalan naman natin yung ating mga grower para pagkatapos ng anihan o bago mag anihan o anihan din, meron din tayong aanihing tilapia. Tahimik yung mga isda pa. Bawak sabi nila ano to. So nasa isang bagong ano sila, kanilang bagong mundo. Tahimik sila. Yan. Makawalan naman po natin. Mababa lang po. Mababa lang yan. Mababa lang sila. Pero pagka ano, pagkakawalan ng tubig, basta hindi sila mawalan ng tubig. Sa ngayon mababa po muna kasi pinapapak ng buhol ang ating pong gabi. So ang mga gabi naman na to mga kaaro, itong nandito sa side na to, ito yung ugat. Sa amin sa Pangasinan na daludal. Mahaba po yung kanyang daludal. Kung ano sa inyo dyan, yung ugat kanga ay mahaba. So ito yung kanyang ano, magiging kuwanan ng daludal. Yun naman po sa kabila, pwede po siyang panggata at laman kasi malaki po maglaman daw yan, sabi ng aking pinagkuhanan. So dalawang uri po ng variety po ito. Dalawang uri ng variety. So ngayon ang nandito na isda at dalawang uring variety ng gabi. So yan. So tingin ko naman po kahit paano hindi na po magugutom at hindi puro ayuda ang gawin ng gobyerno sa akin. At sa katotohanan naman po hindi naman po talaga ako kumukuha ng ayuda. Yan. Ngayon, pagkakawalan naman po natin ang ating pong mga grower. Yan. So ito naman po yung ating mga grower. Siguro more or less baka 500, pero baka madagdagan pa po natin to. Ito naman po ay pagkakawalan natin dito. Ano yan? Nadismayo la ina. Ha? Nadismayo la ina. Nadismayo lang ina siguro. Ay, may mga nadulot. Wala na. Nagpaaram na gani na siya. Ha? Nagpaaram na gani na siya. Dapat talaga nailipat ka agad sila kanina. Oo. So naghihingalo ito. Sana. Ibutang mula kay kaya mabuhay pa ina. Ibutang mula ina dida. Mabubuhay siya. Pero ilan lang naman po yan. So nandiyan na sila. Ang ating mga grower. Yan. So yan po mga karo. Integrated farming. May palay, may gabi, at dalawang variety ng gabi, tapos isda. Tapos itong mga kuhol na ito balang araw hindi siguro mapakinabangan din, pero sa ngayon hindi pa sila pwede kasi pinapapak nila itong ating mga gabi. Integrated farming mga kaaro, isda, gabi, isda, palay. Ganito lang po kami dito, buhay magsasaka, buhay kanayunan. So muli mga kaaro, hindi po laging ayuda ang kailangan ng bawat isa sa atin. Siguro diskarte lamang po. At kayo naman po dyan sa gobyerno, wag naman po laging ganun. Puro na lang kayo ayuda ang ginagawa ninyo. Turuan yung mangisda ang tao, wag puro isda ibigay nyo. Sinasanay nyo po ang tao sa bagay na hindi naman kailangan.
Oo, bagamat kailangan yan. Pero wag nyong ipagmalaki yan. Hindi yan ang kailangan ng bawat isang mamamayan, mga kaaro. Hindi yan. Kayo sa gobyerno, hindi yan ang kailangan. Ako talaga, hindi ako pumipila sa inyo. Bagamat ako ay mahirap. Hipokrito ako pag sinabi kong hindi ko kailangan yan. Kailangan ko rin po yan. Pero prinsipyo lamang. Prinsipyo. Kinakay, pinapalamon nyo po ang prinsipyo sa amin eh. Ginagawa nyo po kaming mga inutil. Ginagawa nyo kaming mga inutil, mga tao dyan sa gobyerno. Kailangan namin ng tulong nyo. Oo. Kami sa magsasaka, kaming mga magsasaka, kailangan namin ng Department of Agriculture. Kumilos kayo sa Department of Agriculture. Kagalang-galang na Pangulo, wag nyong masyadong ikonsintihin o suportahan, o hindi ko sinasabing wag suportahan ang mga negosyante. Kailangan natin sila. Pero sana maging patas ang pagtrato ninyo sa negosyante at pagtrato po ninyo sa mga local farmers po natin. Biruin nyo, bababaan nyo po sila ng more than 50% ng kanilang taripa. Eh di mag-aangkat na lang na mag-aangkat po yan. Paano naman po kaming mga local farmers po ninyo? Pababa ng pababa ang presyo ng palay. Anong gusto nyo? Wag na kami magtanim. Sana po ipanalangin po ninyo na ang Thailand, ang Vietnam o sa man lahat ng bansa laging masagana ang ani. At nang makakuha po kayo, nang makabili kayo. Paano naman po kung hindi? Paano naman ang inyong mga local farmers? Paano po ang mamamayang Pilipinas? Ha? Kapag ka walang makain. Kaya tulungan po ninyo ang inyong local farmers. Kunwari nagbibigay kayo ng mga ayuda sa farmers. Magkano? Sapat na ba yon para talagang makabangon ng isang magsasaka? Lalo na kapag pinresyuhan po ninyo ng 15 o 16 o 17 pesos per kilo, wala nang mapupunta sa mga farmers po ninyo. Wala na. So muli mga kaarong magsasaka, sa mga ganitong simpleng kaparaanan, mabubuhay na po tayo. Ito ko po, kapag ito nagkalaman, lumaki yung isda, masarap na gulay na po yan. Masarap na pagkain na po yan ng bawat isang mamamayang Pilipino, ng isang magsasakang katulad ko. Muli, magandang araw, magandang umaga. Ito po ang inyong kaarong magsasaka na kung minsan naghahayag ng salita at nangingialam sa politika. To God be the glory. Bye bye.